Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan, ito yung video ng Lana kontra aswang natin. Kung mapapansin ninyo, nasa description kung ano yung laman nito, pero yan meron siyang San Benito, tas iba't ibang uri dyan sa loob. Ito yung kumukulo kapag merong aswang. Lahat ng to may nagmamay-ari na mga kabayan. Kung gusto nyong magkaroon, mag-message kayo, magpa-reserve kayo. May man kasabi, JD, paano pag yung gusto namin, ano lang, yung pang haplas lang, yung pang masahe, or pag naubos yung laman ng langis, anong ipapalit? Eto dapat mga kabayan, yung haplas. 100 ml to. Para sa mga gusto ng panghilot lang, yung mas affordable, ito pwede. Ngayon, kapag naubos ito, eto yung ipapalit nyo mga kabayan. Bakit? Kasi pare-pareho lang yung gumawa nito, yung mga antingero na mula sa Antingeros del Negros. Para siguradong mabisa yung gamit, doon tayo sa mga legit na binasbasa ng mga antingero. Kung interesado kayo sa Lana kontra aswang, mag-message. Kung interesado kayo sa haplas na 100 ml na langis, mag-message. Pang haplas sa katawan, kapag naubos to, pwedeng ipang refill ito. Nasa comment section ng link mga kabayan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Efren. Taong 1968, probinsya ng Aklan. Mula sa Iloilo, pinadala sila dodong ng lolo sa Aklan dahil sa katigasan ng ulo. Palaging nasasangkot sa mga kaguluhang dulot ng pag-inom. Layunin ng lolo na turuan ng leksyon ang magpinsan kung paanong palagahan ng buhay, maging ang paghihirap bago makuha ang isang bagay. Ang pangingisda ang nakikita ng lolo na pinakamabisang paraan dahil maganda ang takbo ng negosyo ng tiyuhin na si Tio Buddy. O bakit nakatunganga lang kayo dyan sa labas? Pumasok na kayo. Magpalit ng mga nabasa nyong damit. Mahirap na sa unang araw nyo pa lang dapuan na kayo ng sakit. Kapag tapos na kayo magpalit, pumunta na kayo sa sala para makapag-usap tayo. Bago kayo ihatid sa tutuluyan nyong bahay. Wika ni Tio Buddy. Makikita ang pagtataka sa mukha ng magpinsan. Ang buong akala nila, titira sila sa marangyang tahanan ng tiyuhin. Ang bili ng lolo, huwag bigyan ng espesyal na pagtrato si Efren at Dudong. Hanggat maaari, itrato ito bilang mga regular na tauhan ng tiyuhin. Pinapagawa niya ito bilang parusa sa pagiging sakit sa ulo ng mga magulang. Grabe, sayang naman oh. Akala ko dito na tayo titira eh. Napakagara pa naman. Sa tingin mo dong, anong klaseng bahay kaya yung titirahan natin? Mukhang ayaw ni Tito na makasama tayo sa bahay niya eh. Wika ni Efren. Hindi ko alam eh, pero tama ka. Parang ayaw tayong kasama ni Tio. O baka naman may inutos sa kanya si Lolo kaya pinaghihigpitan tayo. Ang mabuti pa siguro, mauna na ako maligo. Giniginaw na ako eh. Diyan ka na muna. Tugon ni Dudong. Nang matapos ang dalawa sa pagligo, kaagad naman silang pumunta sa sala para sa mga detalye ng trabaho. Nang matapos silang makausap, bagamat umaambon pinatid na sila sa bahay na tinutuluyan, kasama ng paunang bale nila sa trabaho, perang magagamit sa pangkonsumo sa araw-araw. Nang makarating sa lugar, nakilala nila si Aling Tekla, ang may-ari ng bahay kung saan sila mangungupahan. Matanda na ito pero mabait at malumanay magsalita. Maulang araw sa inyong dalawa. Kayo ba yung mga bagong trabahador ni Buddy? Abay, ang babata nyo pa pala. Ang mabuti pa, pumanik na kayo sa itaas. Ipaghahanda ko lang kayo ng maiinom. Ako nga pala si Aling Tekla, ano? Bihira lang ako dito sa paupahan eh.
Mas madalas na kayo ang narito. O siya, sige, maiwan ko muna kayo. Wika ni Aling Tekla. Umakyat sila Efren at Dudong sa may kalumaang bahay. Ang disenyo nito, may bakas pa ng impluensyang Kastila. Pero kagad naramdaman ng magpinsan na merong kakaiba sa lugar. Bagay na normal lamang sa lumang tahanan. Mas luma pa yata to dun sa kinakatakutang bahay sa lugar natin dong eh. Sa tingin mo, tayong dalawa lang ba yung titira dito? Sana naman hindi. Baka naman meron pa tayong ibang makakasama. Wika ni Efren. Oo nga pinsan eh, sana nga meron pa. Parang hindi ko kayang ipikit yung mata ko para matulog sa ganitong lugar. Ano bang iniisip ni Tio Buddy at ni Lolo? Balak yata nila tayong patayin sa nervyos dito eh. Wika ni Dudong. Maya-maya pa, may narinig silang mga yabag ng tao. Papalapit ito sa kanila. Pasensya na kayo at medyo may kalumaan na itong bahay ano. Hindi ko na din napalinis eh. Ura-urada lang nagsabi si Buddy. Kung may oras kayo, kayo na lang ang maglinis ng bahay. Wala pa kayong makakasama dito. May 4 na kwarto ang bahay. Kayo nang bahalang pumili ng kwartong gagamitin nyo. Nasa baba ang lutuan, maging ang palikuran. Kung may kailangan naman kayo, magsabi lang kayo. Yang nakikita nyong bahay sa unahan, merong mangga. Yan ang bahay ko. Puntahan nyo lang ako kung may kailangan kayo dito. O ito, magkape muna kayo at pagsaluhan nyo na lang tong tinapay. Yung mga panlinis, nasa bodega din, nandun sa baba katabi ng kusina. Dyan naman sa aparador, kumuha na lang kayo ng pansapin sa higaan ha. Kayo na din ang bahalang mag-ayos. Ano, meron pa bang tanong? Wika ni Aling Tekla. Aling Tekla, gumagana po ba yung ilaw dito? Baka naman po masyadong madilim. Saka bukod pa po dun. Wala na ho akong ibang itatanong, sana naman. May malapit man lang dito na tindahan. Wika ni Efren. Aling Tekla, matanong ko lang po, wala po bang multo dito? Tanong ni Dodong. Natawa ang matanda sa kanya. Ay nako, huwag kayong mag-alala. Hindi naman nangangagat ang mga multo dito. Mas dapat yung katakutan, yung mga aswang na kumakatok sa mga tahanan. Mabuti pala na alala mo iho ano. Huwag kayong magbubukas ng pintuan sa gabi ha kapag merong kumakatok, maliwanag pa. Neto kasing mga nakaraang buwan, may mga balitang pananalakay ng aswang sa mga kabahayan. Kaya siguraduhin yung nakasara mga bintana at pintuan ng bahay na to bago kayo matulog. Ang tindahan naman, naroon lang sa bahay ko. Yon ang pinakamalapit na tindahan dito. Pero, hala sige. Kayo na munang bahala sa bahay na to ha. Eto ang susi ng pintuan, 2 yan, tag-isa kayo. Mauna na ako. Wika ni Aling Tekla. Kagad siyang umalis ng tahanan. Naiwan ang magpinsan na nakatulala sa isang banda. Ano ba naman yan, no? Mas malala pa pala sa multo yung meron sa lugar na to. Ang mabuti pa siguro, kumilos na tayo dong. Unahin na natin tong mga pintuan sa kabintana ng bahay. Mahirap na. Ayoko maging hapunan ng aswang. Wika ni Efren. Mabuti pa nga. At saka wala pa tayo makakain para mamayang hapunan. Tignan na lang siguro natin kung anong tinda ni Aling Tekla. Mahirap na kung mamayang hapon pa tayo maghahanap eh. Mas maigi pa yata na wag na tayo magpaabot ng dilim sa daan. Teka Efren, maiba nga ako. Nasabi ba nila Tiyo kung anong magiging trabaho natin?
Tanong ni Dudong. Bagamat alam nila na pangingisda ang pangunahing negosyo ng Chewin, subalit wala naman itong nasabi kung ano ang partikular na trabahong gagawin nila. Minabuti nilang antayin ng sasabihin ni Tio Buddy. Bili ng Chewin. Mag-aantay lang sila sa tahanan at ipapatawag na lang sa oras na may trabaho na para sa kanila. Nang araw na yun, nag-ayos sila ng tahanan. Nilinis ang loob na puno ng agyo at mga alikabok sa mga muebles. Nagpasya silang kunin ang unang 2 kwarto malapit sa sala. Maging ang loob nito, puno ng agyo at mga alikabok sa mga kagamitang natakpan ng tela. Pero nang malinis ito, bahagya silang nakaramdam ng tuwa dahil sa nagbago ang itsura ng tahanan. Naging mas maganda ito at maaliwalas. Dong, nagugutom na ako. Ang mabuti pa siguro, puntahan natin si Aling Tekla. Bumili muna tayo ng pangkonsumo. Hindi natin alam kung kailan tayo papasundo ni Tiyo eh. Kaya mas maganda, tipirin muna natin tong binigay sa atin. Mungkahi ni Efren. Doon lang sila naging responsable sa paghawak ng pera. Kung dati wala silang pakundangan kung gumastos at pagwawaldas ng pera mula sa magulang. Pero ngayon, nakita nila na mahirap kapag walang hawak na pera sa kamay. Gustuhin man nilang suwayin ng mga magulang sa pagkakataong iyon, pero batas ang desisyon ng lolo. Wala silang ibang pagpipilian kung hindi sumunod o kalimutang parte sila ng pamilya. Pinsan, sa tingin mo ba, seryoso si Aling Tekla dun sa sinabi niya tungkol sa aswang? Alam kong madami na tayong napapakinggang kwento tungkol sa aswang. Pero hindi pa naman ako nakakakita kaya hindi ako sigurado kung totoo ba sila. Pero parang kahit saan tayo pumunta, may kwento tungkol dun eh. Kaya nga naisip ko na bumili na lang tayo ng maraming asin at bawang. Baka sakaling kailangan natin. Ano sa tingin mo? Wika ni Dudong. Habang naglalakad papalapit sa tindahan, hindi naman nila kagad napansin na may lalaki palang naroon at nag-iinom. Totoo ang mga aswang. Nakakita na ako eh. Tama ang kasama mo eh. Maganda kayo ng iba't ibang uri ng pangontra. Pwede yan asin at bawang. Pero mababang uri yan. Pero sa palagay ko epekto na din. Gamitin nyo. Kung ayaw nyong gawin kayong asusena ng mga aswang. Kayo ba'y mga bagong lipat sa lumang bahay ni Aling Tekla? Aba, mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapagabi sa labas. Paborito ng aswang ang mga dayo at bagong salta. Wika ng lasing sa tindahan ni Aling Tekla. Huwag mo masyadong tinatakot itong dalawa, Victor ha. Napaliwanag ko na sa kanila yung tungkol sa banta ng aswang. Ang mabuti pa umuwi ka na din. Baka mamaya, ikaw pang matsyempoan ng aswang. Wika ni Aling Tekla. Huwag nila akong subukan. Matagal na akong takot. Baka matikman nila tong kamao ko. Hala sige, uuwi na ako. Ilista mo na lang muna, Aling Tekla, yung alak. Wika ni Mang Victor. Pasuray-suray itong naglakad papalayo sa lugar. Magandang hapon po, Aling Tekla. Kakatapos lang po namin maglinis ng bahay eh. Bibili lang po sana kami ng pangkonsumo. Hindi pa namin alam kung saan ang merkado dito eh. Kaya sa inyo po muna kami bibili. At saka, maaari ba naming lagyan ng dagdag na harang yung mga bintana sa bahay? Mukhang mahihina na po kasi yung kahoy. Sigurado kaunting puwersa lang dun. Gigiba na yun eh. Wika ni Efren.
Kagad pumayag si Aling Tekla. Batid nito na nag-aalala ang binata sa kaligtasan nila dahil sa mga usaping tungkol sa aswang. At isa pa, mismong si Aling Tekla na din ang nagsabi nito na hindi niya masyadong naalagaan ang bahay na yun. Nang matapos naman sa pamimili ang nagpinsan, kagad din silang bumalik sa tahanan. Sa lamig ng panahon, mas ginusto nila na nasa loob na lang para makaramdam ng init sa katawan. Bandang 5:00, kinausap ni Dudong ang pinsan. Pinsan, halika dito. Tignan mo, may tao sa labas. Kanina pa nakatayo yan sa gilid ng puno. Sa tingin mo, ano kayang sadya niya dito? Ilang minuto na'y nakalipas. Hindi pa rin gumagalaw yan. Wika ni Dudong. Makikita mula sa siwang ng bintana ang taong nakatayo sa labas. Nakasandal sa puno na tila nakamasid sa kanila. Ang inaalala ng dalawa, baka masamang tao ito. Wala naman silang kapitbahay doon. Si Aling Tekla lang ang pinakamalapit sa kanila. Nasara mo ba yung lahat ng pintuan sa kabintana natin? Hayaan mo na lang yan basta maganda ka. Kung sakaling subukan niyang pumasok, siguradong sakit sa katawan ang aabutin yan. Tugon ni Efren. Hindi nila iniisip na aswang ito dahil medyo maliwanag pa ng mga oras na yon. Ang alam nila, sa gabi lamang sumasalakay ang aswang. Sa isip naman ni Efren, dalawa sila laban sa isa, kaya mas malaki ang tsansa na manalo kung magkaipitan. Maya-maya pa, nag-umpisang maglakad ang tao papalapit sa tahanan. Tumayo ito sa harapan ng pintuan. Pero matapos nun, naglakad na ito papalayo papunta sa masukal na kakahuyan sa gilid. Mukhang kahit umaga, kayang sumalakay ng aswang ah. Dong, siguraduhin mong napatibay mo yung harang sa bintana sa kapintuan ha. Basta yung lahat nalagay mo ha. Pati dun sa 2 bakanting kwarto. Maigi pa nga yata permanente na yun eh. Huwag na natin tanggalin. Wika ni Efren. Kinakabahan siya sa ginawa ng lalaki. Kaagad nilang sinigurado na nakasara ang lahat. Maging sa baba at palikuran sa kusina. Mabuti na lang, kahit papano may kaalaman sa pagkukumpuni ang dalawa. Pagsapit ng gabi, bandang 8:00 tahimik na nakaupo sa sala ang magpinsan. Hindi makatulog dahil tila namamahay pa sila. Malamig pala dito sa gabi, pinsan. Sa tingin mo, ano kayang pakay ng tao na nakita natin kanina? Hindi ko lang masyadong makita yung itsura eh. Pero alam ko mahaba yung buhok nun eh. Alam mo, natatandaan ko yung kwento ng kaibigan ko tungkol sa mga aswang. Hindi daw sila basta pumapasok sa mga bahay. Maliban na lang kung iimbitahan mo sila. Kaya siguro tayo sinabihan ni Aling Tekla na huwag pa bubuksan ng pintuan kung sino man ang kakatok. Kasi parang iniimbitahan mo din silang pumasok. Wika ni Dudong. May narinig akong kwento sa ganyan eh. At saka, sino ba namang matinong tao na magbubukas ng pintuan sa kalagitnaan ng gabi? Tol, lumalalim na yung gabi oh. Ang mabuti pa siguro, subukan na nating matulog. Baka bukas, ipasundo na tayo nila Tiyo. Wika ni Efren. Pinikit nila ang mga mata at pinilit na matulog. Mga kuliglig at marahang pagpatak ng ulan ang maririnig sa paligid. Pati na din ang huni ng mga palaka. Ngunit kahit anong pilit ni Efren na matulog,
Hindi niya magawang ipikit ng matagal ang mga mata. Tila parating may nakatingin sa kanya. Iniisip na sa oras na ipikit ang mga mata, may susunggab mula sa dilim. Habang sa kabilang kwarto naman, maririnig na ang paghilik ni Dudong. Nako, mabuti pa yung isa sa kabila, ang sarap ng tulog ah. Nakakainggit. Paano niya nagagawang makatulog sa ganito? Wika ni Efren sa sarili. Walang ano-ano. Nakarinig siya ng tila naglalakad sa labas ng tahanan. Dinig niya ang paang nagtatampisaw sa tubig ulan. Ayaw niya itong tignan. Wala siyang lakas ng loob para silipin ito. Dahil madilim sa labas. At kung susubukan mang tignan, siguradong mapapansin siya, kaya nanatiling nakahiga si Efren. Pinapakinggan ang mga yapak ng tao sa labas, pati na rin ang hilik ng pinsan. Sinubukan na lang ni Efren na abalahin ng sarili sa pag-iisip sa mga bagay sa nakaraan. Kung gaano kagulo ang buhay nila Dudong bago sila pumunta sa probinsya. Kung paano sila palaging nasisermonan ng mga magulang dahil sa kahihiyang dala. Isa-isa itong pumasok sa isipan ni Efren. Sa tagal na namuhay sa mundo, ngayon lamang siya nagmuni-muni. Hanggang sa napabalikwas si Efren nang biglang may kumatok. Subalit hindi mula sa pintuan sa labas, kung hindi sa pintuan ng kwarto. Pinsan, gising ka pa ba? Naririnig mo ba yung nagtatampisaw sa labas? Nagising ako bigla eh. Akala ko umaga na. Wika ni Dudong. Napakamot naman ng ulo si Efren sa sobrang gulat at pagkainis sa pinsan. Nanatili lang itong nakahiga sa katre. Nakakagulat ka naman, Dong. Matulog ka na lang nga uli. Ano kasing balak mong gawin dyan, lalabas ka? Sige, subukan mo para patayin ka niyan. Kagaya nga ng sinabi mo, hindi naman yan makakapasok dito sa bahay. Wag mo na lang pagbubuksan. Naglalakad ka pa naman ng tulog. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Wika ni Efren. Biglang napaisip ang binata. Oo nga pala. Naglalakad nga pala ng tulog tong si Dudong. Paano kung bigla niyang buksan yung pintuan sa sala? Dahil dito, napagpasya ni Efren na bukas, maglalagay sila ng harang na hindi basta mabubuksan ni Dudong, lalong-lalo na kapag tulog. Ilalagay niya ito sa kwarto ng pinsan para sa proteksyon ni Dudong. Mag-aalas 12 nang mawala yung naglalakad sa labas ng bahay. Subalit napalitan ito ng pagkatok sa pintuan. Sa pagkakataong iyon, napasugod na si Dudong sa kwarto ni Efren. Nagpumilit itong buksan ang pinto. Pinsan, hindi na ako yung kumakatok ah. Anong gagawin natin? Mukhang tipo talaga tayo ng aswang eh. Umuwi na lang kaya tayo sa atin. Makiusap na lang tayo kay Lolo na magbabago na tayo. Wika ni Dudong. Na tila nabahag ang buntot dahil sa pagkatok na naririnig. Ano ka ba, Dong? Katok lang yan. Ayusin mo nga yung sarili mo. Ikaw na yung nagsabi. Hindi naman yan makakapasok kung hindi natin pagbubuksan. Ang mabuti pa, maglatag ka na lang dyan sa baba ng higaan. Dyan ka na lang matulog para matahimik ka na. Tugon ni Efren. Bagamat pati siya ay nakakaramdam na ng kilabot, subalit hindi niya ito pinalata sa pinsan. Kailangan nila na manatiling kalmado at matino ang pag-iisip kung ayaw nilang maging hapunan ng aswang. Kaagad namang naglatag si Dudong. Pinakinggan nila ang marahang pagkatok sa pintuan. Titigil lang ito ng ilang minuto
at muling babalik sa pagkatok. Nagpatuloy ito hanggang sa hindi na malaya ni Efren na nakatulog na pala siya. 6:00 ng umaga nang magising si Efren, habang si Dudong naman tulog mantika sa sobrang lamig ng panahon. Marahang binuksan ng binata ang kwarto para tignan ang paligid. Subalit nababalutan ito ng makapal na hamog, kaya wala siyang makita sa labas. Grabe naman yung ginaw dito. Dong, gising na. Magpainit ka na ng tubig sa baba. Sobrang ginaw eh. Wika ni Efren. Pilit niyang ginigising ang pinsan. Pasimple pang sinipa ni Efren si Dudong para tumayo ng higaan. Pero kahit anong gawin, tila ayaw nitong magising. Kaya napilitan si Dudong na bumaba ng kwarto para makapag-init ng tubig at makapag-almusal. Bandang 7:00 nang matapos si Efren sa paghahanda ng agahan. Kape at pansit ang niluto nito para sa malamig na panahon. Ang sarap niyang niluto mo, insan ah. Sakto sa lamig. Wika ni Dudong. Nanooy nauna pa sa kanya na umupo sa lamesa. Kakaiba ka din no? Kakaiba yung katamaran mo. Kunwari ka pang tulog kanina para ako yung gumawa sa kusina. Mamaya ikaw yung maganda ng tangalian at tapunan. Hindi na ako kikilos. Wika ni Efren. Habang si Dudong naman tawang-tawa sa itsura ng pinsan. Maya-maya pa. Matapos makapag-almusal, lumabas sila para tignan kung ano ang nagtatampisaw kagabi. Ay, inaantok pa talaga ako eh. Hindi ko na lang namalaya na nakatulog na pala ako kakapakinig dun sa kumakatok. Ano kayang itsura ng aswang kagabi? Napapaisip ako eh. Wika ni Efren. Hanggang sa biglang may nagsalita mula sa likuran. Sabi ng ibang nakakita, magandang babae ang aswang. Pero sa oras na makapasok ito sa bahay, bigla itong nagbabago ng anyo. Mabagsik na aswang. Siguradong uubusin ito ang nasa loob ng tahanan. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko susubukan buksan ang pinto kahit anong mangyari. Wika ng matandang lalaki. Papalapit ito sa kanila. Magandang araw sa inyong dalawa, ano? Ako nga pala si Mang Poldo. Tauhan ako ni Buddy. Eto, pinabibigay niya sa inyo. Mga pangkonsumo sa darating na 1 linggo. Masama ang panahon at walang paglalayag sa laot. Hanggang sa matapos ang masungit na panahon. Baka ilang araw pa ang lumipas. Kaya ang bili ng chewin nyo, wag na wag kayong lalabas ng bahay. Mahirap na. Lalong-lalo na pagdilim. Wika ni Mang Poldo. Dala nito sa sako ang mga kailangang gamit ng magpinsan. Tila kahit nabili na ng lolo ang chewin na hayaang matuto na kumayod ang dalawa. Hindi sila kayang tiisin ni Tio Buddy. Dagdag pa ang banta ng aswang na marahil alam din ng lolo. Naku, maraming salamat po Mang Poldo ha. Pakisabi po kay Tio maraming salamat po dito. Ang dami yata nitong tuyo at daing ah. Hindi kaya kami mapurga o magkagalis dito? Wika ni Efren. Katulad ng nabanggit sa lugar, bukod sa tindahan ni Aling Tekla, wala na silang pwedeng pagbilihan ng makakain. Malayo din ang bayan para bumili ng mga pangkonsumo. Kung ganon, ilang linggo pala kami dito sa bahay, no? Mukha namang walang mapapasyalan dito. At saka Mang Poldo, ano po bang magandang gawin para maitabo yung aswang? Paano ba naming malalaman kung aswang nga ba yung kumakatok?
Tanong ni Dudong. Walang paraan para pigilan ang pagkatok ng aswang. Pero malalaman nyo kung aswang ang kumakatok kapag hindi ito nagsalita o nagpakilala. O kaya naman, yung marahan at walang tigil na pagkatok sa pintuan. Senyales yon na hindi normal na tao ang nasa labas. Eto ang lana. Ilagay nyo yan malapit sa pinto para malaman nyo kung masamang nilalang ba ang nasa labas. Bigla yang kukulo kapag merong aswang sa paligid. Pero wala namang reaksyon kung simpleng tao lang. Kaso nga lang, wag pa rin kayo magpapakampante ha. Wala kayong kapitbahay dito. Kaya kapag may taong kumatok sa inyo, hindi man aswang, maaaring magnanakaw o masamang loob. Wika ni Mang Poldo. Kagad dumalis ang matanda na nagdala ng ipinapabigay ng syuhin. Ano ba naman yan? Para tayong patabaing baboy dito ah. Walang ginagawa. Nakakabagot. Wika ni Dudong. Ay sus, ang sabihin mo gusto mo lang gumala. Buti nga't pinadalhan tayo na makakain ni Tiyo eh. At saka, malaking tulong din tong lana. Mabuti pa siguro pumasok na tayo. Ayusin muna natin tong mga pagkain. May nakita akong sabitan ng ulam sa kusina. Ilagay mo tong mga tuyo at daing para makaiwas sa daga. Wika ni Efren. Alam mo Insan, kahit naman gustuin kong gumala eh. Kung hindi ako nagkakamali, ilang kilometro ang lalakarin para makarating sa bayan. Aba, hindi pa naman ako baliw para gawin yun no. Mamaya, kung ano pang makasalubong ko sa daan eh. Total, isang taon lang naman yung palugit sa atin ni Lolo. Tiyagain na lang natin. Matapos makapag-ayos sa kusina, inikot nila ang buong tahanan. Siniguradong walang sira ang mga bintana at mga dingding. Magtatanghali na. Malamig pa rin sa lugar, pero bahagya nang numipis ang hamog sa paligid. Subalit nababalot pa rin ang kakahuyan at wala ka masyadong makikita sa unahan. Hindi man klaro, pero may nakikita si Efren na figura ng tao. Tila nakamasid sa kanila habang nagtatago sa puno. Dong, halika na. Pasok na tayo, ayos na yan. Wala naman ang dapat gawin sa labas eh. Bilisan mo na! Wika ni Efren. Bakit ka ba nagmamadali? Ano ba yung pakulo mo, pinsan? Ay, nako. Tanong ni Dudong. Basta Dong, sumunod ka na lang. Huwag kang lilingon sa bandang kakahuyan. May nakatingin sa atin. Tugon ni Efren. Kaya nagmamadali namang pumasok si Dudong. Maliwanag pa ng mga oras na yun. Pero kagad sinara ni Dudong ang pintuan at bintana. Dalawa ang pintuan nila. Isa sa harapan at isa naman sa likod ng tahanan. Insan, total. Kakakain lang naman natin. Mamaya na lang ako magluluto. Pwede bang matulog muna ako? Ang sarap umidlip sa lamig ng panahon eh. Wika ni Dudong. O sige, walang problema. Basta huwag mong kakalimutan ikandado yung pintuan ha. Bago ka matulog. Mahirap na. Hindi man tayo mapasok ng aswang. Baka mapasok naman tayo ng magnanakaw. Tugon ni Efren. Maging ang binata. Nagpa siyang matulog dahil wala naman silang gagawin kung hindi kumain at matulog hanggang sa bumuti ang panahon. Pero mag-aalas-6 pa lang ng gabi. Nakarinig sila ng malakas at sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Napabalikwa si Efren sa pagkakahiga habang si Dudong naman napatakbo sa kwarto ni Efren.
Ano bang ginagawa mo dito, Dong? Maliwanag pa. Ba't ka natatakot? Ang mabuti pa, tanungin mo kung sino yung nasa labas. Mamaya si Aling Tekla lang yan eh. Wika ni Efren. Dahil ayaw kumilos ni Dudong, magkasama silang lumabas ng kwarto ni Efren. Marahan silang pumunta sa pintuan habang si Dudong naman kumuha ng pamalo. Tao po? May tao po ba dyan sa loob? Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na. Tao po! Wika ng babae. Pinsan, may babae sa labas oh. Anong gagawin natin? Bubuksan ba? Baka naman yan yung aswang. Nililin lang tayo. Wika ni Dudong. Hindi to makapagpasya kung bubuksan ba nila ang pintuan o titiisin lang nila ang pagmamakaawa ng babae. Subalit dala ng kuryosidad, sinubukan pa rin ni Efren na buksan ang pintuan. Ihanda mo yung pamalo, Dong. Pag sinabi kong paluin mo, huwag kang magdadalawang isip. Wika ni Efren. Bigla niyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanila ang napakagandang dalaga. Makikita ang takot sa mukha nito. Maraming salamat sa inyo ha, pasensya na. Pero kung ako sa inyo, isarado niyo na yung pintuan bago pa makarating yung aswang. Wika ni Mercedes. Teka, sino ka ba? Bakit ka nandito? At saka anong aswang ba yung sinasabi mo? Tanong ni Efren. Oo nga, sino ka ba at saka paano kami makakasigurado na hindi ikaw yung aswang? Baka mamaya paglalim ng gabi, bigla mo kaming sunggaban eh. Pasensya na ho kayo ha, pero mahal pa namin yung buhay namin. Wika ni Dudong. Nakita ni Efren ang rosaryong nakasabit sa leeg ng dalaga. Ako nga pala si Mercedes, tagapaglingkod ng simbahan. Pinuntahan ko yung buntis na residente dyan sa unahan kahapon para sana maabutan ng tulong. Kaso pagkagat ng dilim, pinasok kami ng aswang sa loob ng kubo Nakita ko mismo. Nakita ko kung paano nilapa yung buntis Nagawa ko makatakas pero naligaw naman ako. Nagbabakasakali ako na makakuha ng tulong Parang awa niyo na, huwag niyo akong papalabasin. Kung maaari, hanggang umaga lang ako dito. At saka kung pwede sana, pakihatid na lang ako sa simbahan kinabukasan. Maraming salamat sa inyo Wika ni Mercedes. Dong, halika dito. Kung hindi ako nagkakamali, baka madre yung kausap natin. Ang mabuti pa ay paghanda mo muna ng kape. Mayayari tayo kapag hindi natin tinulungan yan. Baka malasin tayo kapag pinabayaan natin. Utos ni Efren. Kagad namang kumilos si Dudong. Naghanda ng kape at makakain. Wag po kayo mag-alala bukas. Sasamahan po namin kayo sa simbahan. Bago lang kami dito Itatanong na lang po namin kay Aling Tekla kung paano pumunta doon. Ang mabuti pa magpahinga po muna kayo. Intay na lang natin yung pinsan ko. Wika ni Efren. Bagamat sanggano kung ituturing sa dating lugar, labis pa rin ang paggalang nito sa mga tao ng simbahan. Maraming salamat pagpalaing kayo. Ang buong akala ko talaga maaabutan ako ng aswang Maghapon na akong sinusundan. Maswerte ako, tinulungan ako ng Panginoon. Wika ni Mercedes. Doon lang nakumpirma ni Efren na totoong madre ang karap. Nang maihanda ni Dudong ang kape para sa kanilang tatlo, meron ding kaunting makakain.
Nagpakilala naman ng magpinsan sa madre. Efren po pala ang pangalan ko. Ito po yung pinsan ko, si Dudong. Pinadala kami sa lugar ng lolo ko para maging responsable at maghanap buhay. Kaso sa sama ng panahon, dito muna kami sa bahay hanggat bumuti yung lagay ng lugar eh. Wika ni Efren. Ikinagagala ko kayo makilala ha. Salamat uli sa pagpapatuloy. Tugon ni Mercedes. Pagsapit ng 8:00, nagsimula na ang pagkatok sa labas ng tahanan. Dong, yung pamalo natin ihanda mo. Mukhang kailangan nating kumilos. Hindi tayo titigilan yan eh. Wika ni Efren. Kagad namang kumilos ang pinsan. Habang si Mercedes, nasa gilid ng tahanan, makikita ang takot sa muka. Dong, dating gawi Bubuksan ko. Kapag binuksan ko, paluin mo. Itodo mo Wika ni Efren. Tumango naman si Dudong. Marahang pinakaramdaman ni Efren ang pintuan. Inantay na muling kumatok ang nilalang sa labas. Narinig ni Efren ang pag-angil nito. Sumenyas ito kay Dudong. Kasabay ng bigla ang pagbukas. Kumpirmado, nilalang ang nasa labas. Mabagsik ang itsura. Napakasangsang. Sasakmalin na sana si Efren. Ngunit kagad sumigaw ang binata na ipalo ang kahoy. Buong puwersang ipinalo ni Dudong ang kahoy sa ulo nito. Tinamaan ang nilalang. Tumalsik ang dugo sa lupa. Hindi pa nakontento si Dudong. Ilang beses niya itong pinukpok hanggang sa matumba ang nilalang. Yan ang bagay sa'yo. Marahang bumangon si Efren at nilapitan ang nilalang. Ito po ba? Ito po ba yung humabol sa inyo? Tanong ni Efren. Marahang namang lumapit si Mercedes. Nakita niya ang itsura ng nilalang. Napakapayat at halos buto na lamang ang makikita. Hindi yan. Babae yung humabol sa akin eh. Sa pagkakatanda ko, 2 aswang yung sumugod. Pero yung humabol sa akin, babaeng puti yung buhok, tapos naglalaway eh. Tugon ni Mercedes. Sa mga nasabi nito, nasindak si Efren. Ang ibig sabihin lang, maaaring may iba pang aswang na pumunta sa tahanan. Pinsan, anong gagawin natin dito? Tanong ni Dudong. Ano pa? Tulungan mo ko, sunugin natin yan. Tutal, wala naman ang ulan eh. Kumuha ka ng mga lumang kahoy sa baba. Ang sabi ng kaibigan ko, kailangang sunugin ang katawan ng aswang para hindi na mabuhay uli. Tugon ni Efren. Matapos masunog ang bangkay, kagad bumalik ng tahanan ang magpinsan. Dong, nasarado mo ba lahat? At saka, siguradong babalikan tayo ng kasama niyan. Ipagdasal na lang natin na huwag tayo puntahan ngayong gabi. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtatagal eh. Wika ni Efren. Naghalo ang takot at pagod sa binuhat na aswang. Maging si Dudong, ganon din ang nararamdaman. Naisara ko na lahat, pinsan. Binibini, pwede bang sa loob muna kayo ng kwarto magpahinga? Huwag dito sa sala. Dito kami magbabantay eh. Wika ni Dudong. Hindi nakatulog ang tatlo. Kaya napagpasya nilang mag-usap-usap sa mga bagay-bagay
hanggang sa sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Nakarinig sila ng malakas na kalabog sa bubong. Merong nagsalita. Sige, magsaya kayo sa loob. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi ako nakakakuha ng isa sa inyo. Wika ng nilalang doon sa labas. Nakilala ni Mercedes ang tinig nito. Siya yung aswang na humabol sa akin eh. Hindi ako maaaring magkamali. Wika ni Mercedes. Narinig nila ang pag-angil ng nilalang sa labas habang pilit na pumapasok sa tahanan. Paikot-ikot lang ito. Naghahanap ng madaraanan. Dong, maganda ka. Sigurado makakapasok yan. Ihanda mo yung pamalo. Kumuha ka rin ng mga panali. Nagtataka si Dudong kung ano ang nasa isip ng pinsan. Sinunod pa rin niya ang utos nito. Eto na yung mga pinakuha mo. Ano bang plano mong gawin dyan? Tanong ni Dudong. Basta hawakan mo yung tali. Mercedes, sa gilid ka lang ah. Siguradong ikaw yung unang susuguri ng aswang kapag nakapasok yan. Maya-maya pa, tumahimik ang buong lugar. Hanggang sa tuluyan ng nawasak ang pintuan. Tumambad sa kanila ang nilalang. Kapareho ng itsura kanina. Halos buto na lamang ang makikita. Walang saplot at napakabaho ng aroma. Tama ang hinala ni Efren. Nang makita si Mercedes, kagad itong sinugod ng nilalang. Pero hindi nito napansin ang patibong na ginawa ni Efren. Buong puwersa niyang hinambalos ng kahoy at kaagad ding kumilos si Dudong upang paikutan ito ng tali. Anong gagawin natin, pinsan? Siguradong makakawala pa yan eh. Tanong ni Dudong. Teka, sandali. Nag-iisip pa nga ako eh. Yung kwarto sa dulo, buksan mo. Tugon ni Efren. Nang mabuksan ang pintuan, hinila doon ang aswang. Pagkatapos ay kagad nilang sinarado at kinandado ang pintuan. Pinsan, anong balak mong gawin dyan? Bakit mo kinulong sa kwarto? Ano yan gagawin mong alaga? Paano pag nakalabas yan? Tanong ni Dudong. Hindi ko din alam yung gagawin ko eh. Kaysa naman atakihin tayo uli. Tawagin na lang natin si Aling Tekla mamaya. Antayin nating lumiwanag. Itanong natin kung anong pwedeng gawin. Tugon ni Efren. Muli nilang narinig ang nilalang. Malalakas na angil at kalabog ang ginagawa nito sa loob ng kwarto. Nanatili silang nagbabantay sa labas ng pintuan. Kung sakali mang makalabas ito, kaagad niyang uundayan muli ng palo. Walang nagawa ang nilalang kung hindi magwala hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Pumunta si Dudong kay Aling Tekla. Pinaliwanag ang nangyari. Nagsama din sila ng tanod sa lugar. Nawala na ang pagsigaw sa loob ng kwarto. Pagbukas ng pintuan, laking gulat nila. Wala na doon ang nilalang. Ang tanging nakita nila sa loob ng kwarto, isang maliit na butas na para bang puwersahang sinira ng kung anong nilalang. Matapos ng kaganapang iyon, kaagad nagpasya ang kanilang pamilya na paalisin sila sa lugar. Ayon din sa sabi-sabi ng mga nakakatanda, maging si Aling Tekla, hindi titigil ang aswang hanggat hindi ito nakakabawi sa kanila. Kaya naman mas minabuti na paalisin na sila sa lugar upang tuluyan ng huminto ang panggagambala. Si Mercedes naman, siguradong magiging ligtas ito dahil naroon siya sa simbahan at protektado ng ilang albularyo. Ngunit habang buhay,
hinding-hindi makakalimutan ng magpinsan ang kanilang naranasan. Nang dahil sa kasamaan ng ugali, nang dahil sa gagawing disiplina sa kanila, iba ang kanilang naranasan. Nagkaroon ng engkwentro sa isang nilalang. Ngunit ang kagandahan, ito ang tuluyang nakapagpabago sa kanila upang maging mabuting tao. Ang Ninuno.